Hi! Hello mga ka-greenie! Good day po mga ka-greenie! Saan man kayo naroroon ngayon? Good evening, good afternoon, and good morning po sa inyong lahat. And for today's video po, ang gagawin ko ay maglilipat ako ng matanda na caterpillar doon sa mas malaking pot para maging kagaya na siya neto po. Ayan. So, ito po yung ililipat ko na tumatanda na siya. Kasi, 2 years na siya sa akin. Gusto ko maging ganito na rin siya kalaki. So, ang gagawin ko po ngayon ay ilalagay ko po siya sa mas malaking pot. Ganitong pot. Ayan. Para mas bumulusok siya ng laki. At saka magkaroon siya ng maraming mga offset. So, may namatay na ipis. Ayun. Ewan ko lang kung hindi ka talaga mamatay sa tindi ng mga tinik. Parang magdadamo ako kasi maraming mga damo-damo. O, yan. Yung iba pinagtatanggalan ko na. Dito sa taas, ayan, o, mataas na naman. Magtatanggal na naman ako ng damo. Nahulog na naman yung aking, ayun, o, snow. Kasi meron na namang tumalon na pusa at may namumulaklak. Ayan. At ito, dami, o. Approaching na naman. At ito, o, ang ganda. Yung aking green dream or dream green. Wow! Kasi may dream green ako na isa na hindi nakalagay dyan. Namulaklak na rin yun. Ito pala. Yan. Ngayon, ito muna ang aking pagkakaabalahan. Ang aking caterpillar. So, dito tayo magriripat. So, let's start. Ito yung gagamitin kong pot. Reuse na siya. May old soil siya. Okay lang po kasi wala naman tong insect or kaya fungus. Kaya okay lang po yan. So, ang una kong gagawin ay tatanggalin ko siya dito sa kanyang old na pot. Tingnan natin kung root bound siya. Pero feeling ko ay root bound siya. Yan. Hindi naman masyadong masakit yung kanyang tinik. Dahan-dahan lang tayo. Oh! Root bound. So, ang gagawin ko ay ilalagay ko muna yung oil niya na soil. Pwede pang gamitin. Sayang kung ating itatapon. Tingnan natin kung ito ay okay na. So, hindi pa. Ang gagawin natin ay magdadagdag po tayo ng soil. Ang soil ko po ay medyo basa kasi umulan sa amin at nabasa po siya. So, ang component na to ng aking soil ay pumice, rice hull, vermicast, at garden soil po. Galing Benguet. Sayang po kasi kung itatapon ko yung soil na galing Benguet na kapag bumili ako sa Dangwa ay meron talagang soil. Hindi po ako bumibili ng soilless. Pag pumunta po ako doon, talagang may garden soil na galing sa Benguet ang binibit ko mga cactus and succulent. So, ginagamit ko po siya ngayon. Before, hindi ko po ginagamit. Pero ngayon, ginagamit ko na po siya kasi napansin ko na okay naman po siya sa aking mga halaman. So, ayan. Kunin ko lang to. Medyo mataas na yun. Kaya pwede na. Iaangat ko na lang siya kapag medyo mababa pa siya. Mabilis lumaki to mga cactus and succulent. Kaya pag napapansin nyo na lumalaki na siya sa kanyang pot,
much better po na ilagay na rin natin sila sa mas malaking pot para lumaki din po sila. Yan. Yan. Medyo yung ditong side ay masasakit ang kanyang tinik. Ito o yung mga nasa taas. So, ang gagawin natin ay magdahan-dahan na lang tayo para hindi tayo matinik. Moist po yung aking soil or basa talaga, pero hindi naman talaga sagi. Okay lang po yan kasi hindi naman tayo nag-cut, tayo ay nag-replant lang or nag-repat lang, kaya hindi naman root rot or may stem rot ang ating succulent na i-repat. Medyo mababa siya, kaya inaangat ko pa. Yan. Yan. Medyo okay na siya siguro. Lalagyan ko siya ng Osmocote fertilizer kasi pang matagalan na to. Dito na siya lalaki. And then maglalagay po ako ng Famis. Ito ay Mungo size. Walang Famis, okay lang. Parang gusto ko pa nga rice hull sana ilagay, pero dahil may Famis naman ako, okay lang. Tsaka parang marami na siyang rice hull, kaya yan. Okay na. So, ngayon, ilalagay ko siya kung saan ko siya kinuha kasi pwede naman po siyang mabasa. Yan. So, pwede rin naman siya maulanan o kaya maarawan kasi ripat lang naman siya. Ilagay lang naman natin siya sa mas malaking pot kaya okay lang po yun sa kanya. Ayan ang kanyang kapatid na malaki. Mas stress kasi ito. Gusto ko maging ganito rin siya. Kaya dyan natin nilagay ang ating mga caterpillar. Sana after 1 year o 2 years mas malaki pa sila sa kanilang unang size. Gusto ko lang ipakita yung aking ayan po jade na maganda ngayon. Mga nakarang araw hindi ko po yan pinakita, wala po siya dito kasi nire-rehab ko po siya dahil sobrang init nung nakaraan May and April. Nasusunog po yung kanyang mga leaves kaya doon ko muna siya nilagay sa shaded area ko. Pero ngayon ayan po, umaganda po uli yung kulay nila kasi ayan po, nag-uulan, nakakatikim po sila ng ulan. Alam naman po natin ang ulan ay mayroong dalang hydroperoxide sa ating mga cactus and succulent, kaya po magaganda po ang kanilang mga tubo ngayon. Yan po. Medyo yan na lang po muna ang mga natira, yung mga matatatag sa akin at hindi nila ko iniiwan. Yan po. At okay naman po ang aking mga cactus. Dilaw na dilaw, orange na orange at pink na pink. Dahil maganda po ang sikat ng araw ngayon. Medyo tirik ang araw pero po umuulan. Pagkatapos po ng kanilang matinding init na nare-receive ay umuulan naman po. Yun po ang nagpapaganda sa ating mga cactus and succulent. Yun sa kabila ng init na kanilang natatanggap at nararamdaman, uulan, pangpasigla po nila yon. Ayan ang aking lemon ball at ang aking golden ball. Ang gaganda. E-flex ko lang ang aking
bunny ears. Wow! Ang dami na po akong bunny ears. Ayan na po. Ito po siya, ang kanyang mama. Yung aking lactia na propagation, malaki na po. Ito po yung mama niya. So far, so good po. Okay naman po ang aking mga cactus at ang aking mga succulent na naiba ang pwesto. Okay lang naman sila dyan. And that's it for today mga ka-greenie. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus and succulent, please po, pa-like po ng video ko na ito. Pa-share na rin po. And don't forget to subscribe. Ana Duran po. At meron po akong FB account. Ilalagay ko po dyan. Follow po ninyo ako kung gusto po ninyo yung aking mga reels. Nagre-reels po ako doon ng aking mga plants, food, kahit ano po, sari-sari po ang aking reels sa aking FB account. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie.